What if separated yung parents ko? Paano kung magulo sa bahay namin, laging nag-aaway? What if yung labas naman ng bahay ko magulo? Welcome to Unbreakable Nation. Ang topic natin ngayon, bakit ang tigas ng ulo ng mga anak natin? Or bakit may mga bully sa eskwela? Dahil ba to sa kinalakihan nila? Dahil ba to sa pamilya nila? Dahil ba to sa pagpapalaki natin? So ngayon, pag-uusapan din natin ano ang importansya ng pamilya. May guest tayo ngayon na i-discuss sa atin to. Okay guys, welcome to Unbreakable Nation. For today's guest, we have Mr. Junior Belda. Sir, Hello po. welcome. Nice to meet you po, Sir Key. And magandang umaga po or hapon, gabi po sa ating lahat. Ako po si Teacher Edgar. Ako po ay isang lecturer from the UP Department of Family Life and Child Development. I'm also a MA candidate, MA Psychology candidate from the same University of Psychology, particularly on clinical psychology, and founder din po of the Pluma Atlanta Book Publishing House. So I write storybooks for children, particularly on social-emotional learning. For today's episode guys, ang i-discuss natin is ang importance ng family as foundation ng isang bata. Why do we consider family as the foundation of a child? Kami ay from the Family Life and Child Development na discipline. So, sa disiplina namin, napakahalaga talaga ng koneksyon ng isang pamilya at saka ng bata. No? Para sa amin, hindi mabubuhay, hindi mag-exist ang isang bata nang walang pamilyang konektado sa kanya. Kahit sabihin natin na, paano yung mga bata na hindi lumaki kasama yung mga magulang, hindi nila nakilala yun, yung mga bata sa orphanage na tinatawag natin, no? Sila pa rin ay technically may konsepto ng pamilya, which is yung mga taong nakapalibot sa kanila doon sa kung saang bahay man sila nakatira sa tahanan na yun pa rin ay pamilya. Kahit hindi siya yung typical na definition natin o itsura ng pamilya para sa atin lahat, yun ay may impact. At mahalaga yun kasi ito yung mga unang taon or early experiences na tinatawag natin na bumubuo doon sa formative years ng mga bata. Ibig sabihin, itong mga pangyayaring ito, makaka-contribute sa kung sino sila paglaki nila, paano sila mag-isip, paano sila kumilos, paano sila respond doon sa mga situations na makakaharap nila sa buhay, ay dinidictate or nag-contribute doon yung early experiences nila. So you mentioned formative years. Meron ba tayong specific age group for that? Ang tinatawag natin pinaka-formative years ay first 6 years. So 1 to 6, minsan mina-extend ng 7. Pero basically, yung early childhood experiences talaga, pagkapanganak, hanggang sa medyo may malay na yung bata, yun ay formative years. Okay. So, ibig sabihin yung experience nila from 0 to 6 or 7 will definitely make an impact dun sa pagtanda nila. Yes. Kung saan sila na-expose, anong klase kasama nila. Yes. So, regardless if they grew up in an orphanage or your typical family, how important yung roles ng isang parent or caregiver ng mga bata. Lalo na dito sa tinatawag natin formative years. So, yung term na ginagamit natin dito, kasi di ba parenting yung term na ginagamit natin kasi mga magulang sila, so they parent us, no? Pero yung mas general term na ginagamit natin po ay socialization. So, ang socialization ay napaka-importanting proseso sa paglaki ng mga bata. So, basically, lahat ng nakakasalamuhan nila sa buhay nila, lalo na yung pinakaunang mga tao nakakasalamuhan nila, yun yung socialization na tinatawag. Yun yung doon nagkakaroon ng contribution sila sa buhay ng bata. So, sobrang importante ng primary caregivers, yung unang, kung sino man yun, tunay na magulang man niya yan, or kung sino, lolo, lola, tito, tita, kung sino man kasama ng bata sa bahay, yung quality, yung kalidad, at kung paano yung pakikitungo nila sa bata, yun yung magdidikta doon sa kapagkalaki ng bata. So, importante talaga po yung role, kung sino man yung mag-aalaga sa bata, sila po yung matatandaan, yung mga binibigay po nila, yung dadagdag doon sa pagkatao ng bata.
Naisip ko lang ngayon, no, especially today, karamihan, no, both parents are now working eh. Mm. 'Di ba? So, for example, in my case, naiiwan yung eldest ko naiiwan sa kasambahay. Mm. So, does it mean na malaki impact nun kahit umuuwi naman kami sa bahay everyday? Um, masasabi po natin na actually ang i-share ko po siguro ay yung experience namin dahil nga for a while, I've been working with children and families din, no? So, may Oh. mga bata kaming nakakasama, Oo. na yung pinaka nagbabantay talaga ay si ate o si kuya kung sino man po yung kasama sa bahay. Me to the point na may time, biglang nagbago yung pakikitungo ng bata sa loob ng klase. Sabi namin, ano kayang nangyari? May sakit ba? May ganito ba? Tapos nalaman namin na nung tinanong namin yung mga magulang, ano po nangyari? Ba't nag-iba po yung parang hindi na siya kasing masayahin, kasing bibo like before? Ang main reason po ay kinailangan daw po palang umuwi sa probinsya kasama ni Yaya na medyo to some degree nung since birth, kaya nilaking was Oo. Yaya para talagang samahan siya. 2-3 years, Oo. siya yung nag-alaga tapos biglang mamawala, mapapalitan ng bago. So, may pumalit naman dun sa role na may bago naman siyang kasama sa bahay, pero iba yung dating dun sa bata. Iba yung paano na siya makitungo sa ibang tao. Ganun kalaki yung nawala dun sa bata, no? Para sa atin, parang feeling natin hindi yun malaking bagay, pero para dun sa bata na 3 years pa lang nabubuhay, buong buhay niya yun technically kasama. So, meron impact. Hindi po natin sinasabi na wala nang impact sila parents kasi nandun pa rin naman, Yes. umuwi pa rin naman sila parents. Pero iba pa rin po na talagang meaningful yung participation ng mga magulang as much as possible. Naiintindihan naman po natin na may trabaho, pero pag umuwi sa bahay, bahay na talaga. Kasi minsan ang challenge din po, pag uwi sa bahay, Nag-work pa may ulit. work pa rin. Oo, yes. Or may Oo. ano. So, naiintindihan natin mahirap po ang mga sitwasyon, pero ma-make sure lang po natin na okay naman pong kasama si Yaya, si Kuya, pero meron din pa rin pong oras na talagang alam ng bata na kayo po yun. Kaya lang, mas malaki yung oras ni kasambahay sa magulang eh. For example, Yes. yung traffic ng pag-uwi namin, anong oras na? So ngayon naisip ko lang, no, yung eldest ko kasi nga, may special need. Eh siguro growing up, hanggang pandemic, so probably 8-9 years of his life, palit-palit kami ng kasambahay. Does it mean na malaki nag-i-impact nun sa kanya? Non-verbal siya, Opo, hindi namin alam. Opo, no? Opo, actually, magandang tanong po talaga yan. Actually, doon sa sinasabi ko, Sir Ricky, kanina na socialization, ang mahalaga naman po sa bata talaga is yung predictability. Na alam nila, kasi doon sa predictability nabubuo yung trust ng bata doon sa nag-aalaga sa kanya. Kasi kapag may kailangan siya, predictability, ibig sabihin, alam niya na may dadating. Alam niya na same yung response, na same yung mangyayari. So, predictable. Pag predictable, certain, walang anxiety sa side ng bata. Hindi siya takot mag-rely doon sa adult o sa mag-aalaga sa kanya kasi consistent yung napapakita. So, minsan nga po, yun yung challenge, no? So, kahit na ano po yung family arrangement, family setup, both parents are working, kahit na kailangan magkapalit-palit minsan ng mga tao, ang maganda sana pong nasisigurado kahit papano ay kahit iba yung tao, yung pangalan, yung paano pag may ginawa yung bata, ano yung response natin lahat. Dapat kahit papano, medyo pareho para hindi nagugulo, hindi kinakabahan, hindi anxious yung bata na pag ganito yung nangyari sa akin, minsan ganito, minsan ganyan yung... So, kunyari may nabasag na baso. Sa taong to, nagagalit. Sa taong to, it's okay. Yes. So, dapat consistent. Dapat consistent Okay. as much as possible. So, Or ito, naaasahan niya, nagugutom ako. Ito, bibigyan akong pagkain. Ito, hindi. yeah, Or yung iba sasabihin, kaya mo na yan. Kumuha ka. Yung iba naman, support. i-assist. Okay. So, yun po, yung mga ganong pagkakaiba, nakakalito talaga siya sa mga bata. Kaya minsan, nagkakaroon ng, hindi natin masyadong gusto yung term na to, pero minsan yung mga, bakit mas
iba siya kapag ito yung kasama niya. Kasi nakikita ng bata yung patterns ng responses. So, hindi naman natin gusto na may pinipili silang nag-aalaga sa kanila. So, as much as possible, pare-pareho po talaga. Yung mas challenge lang po din, for neurotypical children with neurodiversity is mas mahirap po sa kanilang, mas matagal po sa kanilang mabasa yung mga patterns na to. Kasi, di ba po, yun naman sa mga bata na nasa spectrum po, madalas, ang dahil sa kakaibang wiring ng brains nila, yung social cues ang isa sa mga mas challenging sa kanila na ma-pick up as compared to typical children. So, mas challenging po yun kapag mas hindi predictable for them. So, kung mas challenging na siya sa typical na bata, mas challenging po siya sa mga batang um, may neurodiversity. So, talagang mas mataas po yung challenge talaga from the parents or the family to be more consistent and predictable. Medyo nasagot mo na 'to 'no, pero how does a loving and emotionally caring family impact a child growing up? Sabi ko nga po kanina, hindi mahalaga kung sino talaga yung nag-aalaga sa bata, kung totoong magulang, kung hindi, kung dalawang magulang o isang magulang. Ang mahalaga po ay may warmth. Ibig sabihin kapag napaparamdam sa bata na kahit anong mangyari, nandito tayo, nandyan tayo, at may hindi natin sila iiwanan. Hindi ibig sabihin nun na hindi sila didisiplinahin, pero ang ibig sabihin nun ay hindi conditional na kapag may nangyari na hindi ka sumusunod o hindi ganito, hindi nagustuhan, may possibility mag-iiwan ka mag-isa dyan. Kaya hindi namin nire-recommend po yung mga time out o yung mga pag hindi mo yung may mga ganon po tayong, kung lumaki tayo sa ganong generation na ang pagmamagulang sa atin ay may mas takot ang pinaparamdam kaysa warmth, no? So, ang approach na po na ngayon ay pinaparamdam na may maling nangyari, upuan natin, pag-usapan natin, paano natin pwedeng solusyonan. Nandito lang ako, tutulungan kita. Versus, pag hindi mo naasikaso yan, iiwan kita. O minsan may police pa. O si teacher tatawagin ko. So, yung warmth ay mahalaga po. So, ang emotionally caring na family ay yung nagpapakita ng warmth na nandyan sila. So, pangalawa po ay, yung sinabi ko na kanina, predictable. So, regardless kung ano yung mangyari, same yung response. No? Hindi pa bago-bago, hindi shifting. Kasi pag mas predictable, mas sigurado, mas familiar, mas nakaka-build ng trust doon sa bata. At pag may trust yung bata sa adult, mas nakikinig sila. No? So, minsan, ang tendency natin, dahil ang pinalakihan nga natin yung parenting na takot ang ginagamit, akala natin napapasunod natin yung mga bata dahil takot sila sa atin. Pero ang totoo po nun, mas magaling lang silang magtago sa atin ng mga bagay. Kasi hindi trust yung foundation ng relationship. Fear. So, ang ipapakita lang nila sa iyo is yung mga bagay na hindi ka magagalit about. Yung mga sabi mo gusto mo. Pero behind that, is gagawin nila yung mga pwede nilang itago. Na Kaya hindi mo hindi sila makikita. nagsasabi. Kasi, Hanggang pagtanda, di ba ganyan, no? Na parang hindi ko na lang sasabihin, ito bisyo ko, yes. di ba? So, hindi trust ang foundation. Fear. Okay. So, yun yung difference. So, question ko, ako, ang ginagawa namin ganito, meron kami binili sa online na spanking rod, no? So, kunyari may ginawa siya, sabihin ko, later ha, may palo ka. So, ngayon, ang gagawin ko is, papapuntahin ko siya doon, okay, dapa ka, palo kita. O ngayon, palo, malakas, iyak siya. So, ngayon sasabihin ko, bakit iyak siya, then lapitin ko, iyakapin ko siya, then sasabihin ko, bakit kita pinalo, okay? Tapos hindi ako galit. Pag galit ako, sasabihin ko yung wife ko na lang mag-discipline. Kasi ayoko nga iparamdam na out of galit, no? So, i-reassure ko siya na love kita, and the reason I'm doing this is I want to make you remember, no? So, hindi mo na siya uulitin. Okay lang ba yun? Ang
Di ba po sa discipline kasi, ang mahalaga ay sabi nga natin predictable. Yung hindi po natin nasabi pala na third one ay yung clear boundary setting. So, parte po ng predictability is may klaro po sa atin na may certain firmness. Actually, yun yung challenge po, no? Nauso kasi yung term na gentle parenting, positive parenting. Tapos may mga tao na kasi parang ang tingin nila doon ay total opposite of yung nakalakayan natin na very authoritarian, na Oo. palo, sabi, takot, ganyan. Na parang, ay, dahil sa gentle parenting, ang dating ng, yung tingin ng mga tao, yung anak, yung mga bata, suwahil na, malalambot na, hindi na marunong makinig, no? Ang gusto ko pong maklaro dun sa konsepto ng gentle parenting, although isang uri lang naman po siya din ng parenting. Hindi naman din natin, maraming uri ng parenting, iba-iba sila. Pero yung pinakapunto naman po ng gentle parenting ay hindi, sabi nga natin, trust, warmth, at hindi fear ang reason for doing things. So, pero hindi nawawala necessarily ito yung firmness. Ang gentle parenting ay hindi po permissive parenting. Yung permissive parenting po yung doon actually na pagpapalit ng mga tanapan, ay nahayaan lang nila yung anak nila to do whatever. Ang gentle parenting po may clear boundary setting, may firmness na hanggang dito lang yung pwede nating gawin. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kunwari po yung sinisigawan tayo ng mga bata. Ang response ng authoritarian parents doon ay, bakit mo ako sinisigahan? Magulang mo ko. Tapos yung may kung ano mang disciplinal things ang gagawin nila. Ang gentle parent would say na, hindi ako papayag na sinisigawan mo ako bilang magulang mo. Ano bang nangyayari? So, ang goal is to build relationship pa rin. So, gentle siya kasi very different from the usual na very hard, very solid. May softness, may willingness to listen, to accommodate. Pero, hindi necessarily hahayaan gawin lang yung pwedeng gawin ng bata o nung gustong gawin ng bata na hindi socially acceptable o hindi yun yung gusto mong values na pinapakita ng bata. So, nabanggit nyo naman din, Sir Yuki, diba? Yung purpose of na yung paggamit ng rod on your end is para at least maalala niya na may moment, may attachment na sa bodily experience. So, yun naman po yung nagagawa ng corporal punishment na tinatawag natin. Pero, it's also an opportunity to reflect on how else can this moment be remembered then magdadala yung same effect of it being a memorable experience, possibly may bodily contact. Kasi ang bodily experience ay memorable talaga sa mga bata. Kaya nga, maaalala talaga nila palo. Kasi may sensation may pain, may ganyan. Plus the sinabi ng parent. But then, hugging a child has the same effect. It's also bodily connection, it builds warmth, may init din doon. So may sensation kung i-rub pa natin sila, may feelings, may memory din na mamaalala ng bata. So yun naman po yung mga tinatry natin ipakita din sa mga parents. Kasi ano po talaga yung main goal of the discipline, and then ma-achieve ba na, paano natin siya ma-achieve in different ways while yung goal pa rin natin ay nata-target. Nasabi din kasi sa akin no, na kaya I bought that spanking rod is because hindi raw tama na gumamit ng iba't ibang bagay. Kunyari, hand should be used to love. Diba? Hindi pwedeng belt. Belt may purpose yan. That's why we use a rod. Kunyari ako growing up, natikman ko na yata lahat ng gamit sa bahay. Diba? So, tama ba yun? Yung ganon? Kasi ako, ideally, ang magandang psychologically, at least ang nakikita natin doon ay may isang bagay lang talaga, hindi na-generalize ng bata sa kung ano mang mapulot. Yes. Kung may fear man na madedevelop or may... Kasi pain is not a good experience for most children naman, no? Yes. Especially if hindi commensurate yung na-experience na pain doon sa nagawa na act. So, kung ita-target mo siya into one thing, at least alam ng bata na doon lang sa bagay na yun siya. Tapos, the rest, yun nga po, sabi natin, hindi na siya na-generalize to other things. So, in that logic, may ganun naman siyang basis. Pero, again,
if may ibang ways naman po to get the same bodily experience, to ingrain the memory of the discipline, what we are trying to teach and process to the child, then perhaps there are other, hindi naman kailangan painful ang discipline. Oo. Kailangan memorable and kailangan firm. Yun naman po ang nakita natin na talaga nakakatulong sa pag-process ng development ng bata. As a parent, you should know, or as a caregiver, you should know kung anong klaseng character meron yung anak mo. Kasi tulad ng anak ko, I just found out na mas effective pala sa kanya yung pagpansinin sa bahay. No? So parang para sa kanya, pagka walang pumapansin sa kanya, walang papansin sa'yo ng 2 days, parang nababaliw siya. Tapos ngayon, pag kinausap mo na siya, after a few days, may iyak siya o ano yung feeling ngayon. Okay ba yon? Ang lagi ko naman pong babalikan is yung 3 goals of warm, caring parenting po, di ba? Is yung may warmth, predictable, and may clear boundary setting. So, as long as these 3 things po ay, kung titingnan po natin siya sa situation, nag-warm ba siya, na-experience ba niya yung warmth doon sa discipline method na yon? Predictable ba siya? Kung lagi natin siya ginagawa, most probably magiging predictable siya. And then, clear ba yung boundaries na nasiset? So, ang naiisip ko lang po na baka ma-question natin doon is how warm is that experience of not interacting with our child when something is happening? Is it fostering warmth enough to build our relationship, to build trust? Or kamusta yung experience na yun sa bata? Na-mention nga po natin na umiyak siya in the process. So, I understand na syempre, na-miss niya talaga yung parents niya or yung warmth na yun. Tapos suddenly, na-feel niya ulit yung warmth in the interaction. So, talagang buhos feelings siya for the child na baka, again, ang challenging po kasi with parenting, iba-iba ang mga bata. Yes. Iba-iba po talaga yung mga bata. So, kahit na sabihin natin may strategies, may mga pwede tayong balikan, hindi sila always, meron ka paling tweaks na gagawin to make it fit doon sa, kasi kayo naman po yung nakakakilala sa anak nyo pa rin best. Pero as long as these 3 things ay nako-consider naman, hopeful tayo na it's working. Hopeful tayo na it will help our child. So kayo guys, ano bang suggestion nyo or ano ba yung current practices nyo? So comment lang kayo ng mga practices nyo or suggestions nyo sa parenting styles nyo regardless kung kayo mismo yung parent or caregiver. We mentioned about, going back, we mentioned about a loving family, no? Yung importance of it. So ngayon, what will happen to a child? No, kunyari, you have your family, let's say a typical house, no? So, pero lagi nag-aaway yung parents. Or may kasama kayong relatives dun sa bahay na lagi nag-aaway. Actually, ang mga bata po ay magagaling na emotional barometers ng family. So, ang ibig sabihin po natin doon, nasi-sense ng mga bata. Kahit hindi po, syempre, pag nagsisigawan, obviously, alam nilang may concern, may problema, no? Pero kahit may tension lang, di ba po, may nangyayari yan. Alam natin yan. Naging bata naman din po tayo doon. Alam natin kapag parang hindi okay yung mga magulang ko. Parang hindi sila yung typical, di ba nga po, children thrive on predictability. So, they see patterns. They see yung dynamic ng relationship. So, nasa-sense nila kapag may nagbago doon. Ano yung, ngayon, given na yung mga bata ay laging naka-on yung radar nila of what's happening around us, what will happen kung laging may nangyayari sa bahay? So, definitely, yung development ng child, naka-focus masyado on dahil sobrang heightened lang senses niya. Tapos lagi siya nakakakita ng mga hot signals na tinatawag natin sigawan, awayan, ganyan. At some point, mananumb yung bata. Di ba po? Kapag laging nagagamit at some point, sobrang triggered, mananumb na siya. Dalawa yun, either kasi kailangan maggawa ng bata ng mga strategies para mag-survive. No? Yun ang goal ng bata. Mabuhay, mag-survive, mag-grow, mag-thrive, mag-survive. So, ang mga ways na nakikita po natin, may pwedeng yung bata ay sa sobrang sensitive na, ayaw na niya, mananumb na siya from it, na normalize na
Okay, this is a typical household namin Okay. na talagang may sigawan. So, minsan, nadadala na rin nila yun sa labas, no? So, masigaw rin silang type of people, medyo aggressive kind of people. Kasi ito yung nakikita nila, normal, ito. Okay? The second one is, kung hindi naman sila mananam, sobrang agitated sila. Sila naman yung always on high alert. Dahil sanay silang laging may nangyayari. May maliit na bagay lang, may nalaglag, akala nila may something na naman. Ay, may paparating, may something na naman. So, very anxious kind of people naman. No? So, dahil mga bata sila, minsan either or. Kasi pag mga bata, madaling mamili lang ng this or that. Hindi naman sila actually conscious lang namimili. It's just that ito yung Kailangan ko to survive. kailangan ko to survive, no? And it takes an healthy adult mind to actually see na ito yung sinasabi po natin na formative years, no? So, madadala natin to growing up. So, there are people na sometimes hindi masyadong close off with people, and there are people na sobrang ayaw and anxious din sa mga tao. Kasi, possibly, growing up, these are the experiences that they have, no? So, sobrang hirap sila ngayon makitungo with other people. Either sobrang clingy nila or sobrang avoidant naman nila. So, mali pala sabihin na bata pa naman yan, malilimutan din nila yan, di ba? O kaya bawi na lang ako pag tanda niya, pag may isip na siya. Nako, opo. So, yun nga yung mga typical mindset natin. Pero again, children are always actively learning. Walang moment na, okay, ipopost ko yung development ko kasi parang hindi okay yung environment. Hindi nila popost ang development. Kung anong na-experience nila, yun yung pumapasok sa development. Lahat yun yung madadala nila growing up. So, ang question po nito, ganito, pag ganito na ako, paglaki ko, tatanggapin ko na lang na, ganito ko kasi ganito yung pamilya ko. Hindi din na po yun yung sinasabi natin. So, sinasabi natin, that's your formative experience. Ngayon, na grown up ka na, ideally, ngayon may kailangan kang i-process. Kung gusto mong maging ibang tao, if you want to be a better version of yourself, meron ka ngayon kailangan i-unlearn. Yung mga strategies or responses, behavioral patterns na nabuo mo nung bata ka, yun yung kinilangan mo para mag-survive during that time. Ngayon, pagdating sa adolescence or adult na, in therapy, usually ang ginagawa namin ay, babalikan natin yun na, kinilangan mo yun noon. Pero nasa ibang situation ka na, hindi ka na yung batang nasa ganong pamilya na, ito yung nabuo, pero paano mo gustong i-reshape yung buhay mo? Kasi may power ka na as an adult na wala ka. Doon, galing. So ngayon, makwento ko, dati kasi nung high school ako, inipon kami sa class, lahat na magugulo sa class. So, inipon kami sa tawag naming AVR. And then to our surprise, lahat kami, andun lahat ng teacher nakapanel. Sabi, ano ba problema nyo? Hindi sa isa kami. So, lahat kami nagulat. Lahat kami separated yung parents. Except for one, na ang parents niya nasa abroad. No? So, gano'ng kalaki yung impact ng separation or probably divorced parents sa mga bata? Okay. Syempre, dahil ang separation ay a transition in a family. It's a big change in a family setting. So, ang sabi nga po natin, di ba, warmth, predictability, and clear boundary setting. So, definitely, unpredictable. No, sobrang yun yung na-highlight natin doon. Separation or divorce is very unpredictable. Even the parents themselves do not know most of the time anong mangyayari next. No? Kasi wala naman nagpe-prepare sa atin for a divorce. Wala nga nagpe-prepare sa atin for a marriage talaga eh. No? Yung family experience lang natin. Pero to really prepare for it is hindi naman lahat nagpe-parenting seminars every time. Diba? So, pero may mga parenting seminars. So, to some extent, you can prepare for a marriage. Pero nobody prepares for a divorce. Walang divorce seminar. Walang separation seminar. So, that's really unpredictable, uncertain. And yun yung malaking impact dun sa bata kasi na-shatter yung supposedly predictable routine na na-develop. Pero it doesn't mean naman po na when family situations like this, na may pag nangyaring ganito, wala na. May accept na lang natin. Ang alam lang natin, it will bring a great unpredictability, great uncertainty, but it's up to the people involved to still find a way na may routine pa rin, some sort of,
na i-clarify pa rin doon sa bata what will happen. So, syempre, among themselves, at the parents muna, Oo. pag-usapan nyo muna among you, Oo. ano na mangyayari, paano yung, ano natin, roles natin sa mga bata, anong kind of support pa, ganyan, ganyan. Ang challenging po dito, most of the time, when people separate or file divorce like this, it's out of passion, very high emotions. Yes, hindi okay yung dalawa. Hindi okay yung dalawa. Very uncommon, I can Yes. say, yung we have to Mag-uusap. separate let's think about the kids o ano ba yung setup natin. Yes. Most of the time, mag-aaway pa. Yes. Diba? Na lalong nakakalala sa Yes. bata. So, yun po yung talagang challenge. So, we understand na the separation and divorce is an adult decision. Hindi naman bata ang nagde-decide for that. Yes. It's really the parents' decision. But that decision highly impacts the child. So, kaya it's really important po talaga na, at least sa Philippines, wala pa tayong divorce, pero we do have annulment. So, pero annulment is a very rational experience kasi talagang may proseso tayo. Hindi siya katulad ng divorce na you file more or less legal parts na lang. Pero yung annulment po may psychological assessment requirement, etc., etc. So, to some extent, may sit-down moments na and the parents could make a rational or wiser decision to really, at least, kung hindi, pwede namang hindi kayo okay together, pero you're planning a separation na nga eh. So, in that planning, how will our child, paano yung experience ng anak natin in that separation? So, at least in that regard, magkaroon ng discussion kasi it's really important. So, ang important dapat dito, isipin nyo na lang yung bata eh. Kung hindi kayo magkasundo dalawa, yung batang isipin. Right. Which is mahirap. Which is mahirap. Kasi nga, again, it's uncommon. Yes. Yung dalawa, sino magbabayad dito? Sino dito? Kanino may iwan to? Yes. Diba? So, hindi talaga po siya madali. So, doon nang kakaroon ng challenge. Kahit sabihin natin na, okay, ang solution lang is to provide predictability. Hindi siya madaling i-provide. Pero yun yung kailangan i-provide. So, kung at least for the sake of the child, of your children, kailangan talaga at least magkaroon ng common ground where we can do that for our children. It's hard, but if we want our children to still develop kahit pa paano healthily despite the separation, this is the least we could do. Ang next question dito, Sir Ricky, should we just stay? Yes. Diba, for the sake of the child, then let's not separate, let's not divorce, let's just stay. But then, hindi nga kayo okay. So, yung staying na yun can spell actually more harm than good. Kasi dahil lagi kayong magkasama, tas hindi nga kayo okay, kung lagi lang din kayong mag-aaway sa vicinity ng bata, that is actually more damaging than a peaceful common ground level separation discussion. Again, yun yung magiging akala nilang normal. Yes, sir, question, what if may impact ba yung teenage pregnancy or unexpected pregnancy and then wag na lang magpakasal? Ang mahalaga sa kanila is, nandyan ba sila? Nabibigay ba nila yung mga kailangan ko bilang bata? At paano nila binibigay yun? Warm ba? Predictable ba? Klaro ba yung rules? Yung bound? Pero definitely, ang challenge po din natin sa mga ganong cases ay, ready ba yung mga nagkaanak na maging magulang? Yes. Kasi ibang usapan naman po yung kayang manganak sa kayang maging magulang. Paano naman ganito, no? Ito rin common na ano ko, is pwedeng hindi ganun kaayos, or sabihin natin maayos, pero yung tinitirahan ko, yung paligid namin, ganito yung setup eh. Diba? Puro standby, mga nagmumura lahat sa labas, ganyan, mga nag-iinuman, ganun. So, paano yun as a parent? Paano ko i-handle yun? Yun yung environment ko eh. May role yung magulang talaga po doon. Yung mas sa magulang tayo aasa na kung napagtagumpayan natin na sa loob ng bahay natin, ganito yung nagagawa natin. Challenge po din natin bilang magulang na paano ma-ensure na yung mga anak natin would know, alam nila kung paano pag nasa labas na hindi pareho ng experience natin dito. Paano kung single parent, no? Again, iba na yung sitwasyon ngayon eh, di ba? Kunyari, single mom ako, single dad ako, so wala akong father figure, wala akong mother figure. So,
Paano ngayon yun sa bata? Siyempre, ang hirap gampanan eh. 'Di ba? Paano naman yun? Anong impact nun sa bata? Dahil maraming ganito na, maraming na rin pong pag-aaral ang nagawa natin para sa mga ganitong itsura ng mga pamilya at nakita naman na posible pa din na healthy ang development ng bata. Kasi nga, kailangan lang naman, ulit, babalik po tayo dun na nabigay ba yung warmth na kailangan, nabigay ba yung predictability, nabigay ba yung clear boundary setting growing up during the formative years. And then, syempre, habang lumalaki ang bata, pag di na siya bata, medyo pre-teens na siya, pag teenager na siya, syempre iba na yung Oo. requirements, iba na yung hinihinging pagmamagulang from the parents. So, kailangan marunong lang din mag-adapt yung parents. Ang main challenge naman po dito ay definitely the workload. What if magulo yung bahay namin? Hmm. Paano kung magulo sa bahay namin, lagi nag-aaway? Pangalawa, what if separated yung parents ko? 'Di ba? Single parent. What if yung labas naman ng bahay ko magulo? Mm. 'Di ba? Na sa bahay namin medyo maayos naman pero dito magugulo, no? What if hindi ako sa ideal na bahay, orphanage, or probably sa lolo or sa lola, or sa tito at sa tita, or sa kuya at sa ate, or sa kaibigan. Lahat ng mga to mahirap sa bata, and ang instinct ng bata is to survive. So kung ano yung makikita niya, i-adapt lang niya in order for that child to survive. Right. But hindi hindrance tong mga to grow up ng maayos. Right. Objective tayo as much as possible. Hindi natin nilalagyan ng kulay. Hindi natin ina-assume na hindi maganda yung kalalabasan nito. So, ganito. Alert dapat ako. It's more of mindful tayo na ganito yung sitwasyon, ito yung realidad ng pamilya, ito yung realidad ng bata, yung kinagalawan ng bata. Ano yung kailangan ng bata para magde-develop pa rin siya ng buo at ng healthy. Ito yung isa sa mga ginagawa ko ngayon talaga na trabaho is tumutulong talaga sa mga magulang, sa mga parents. Anong gagawin ko? Ito na nga po yung reality. Ganito ako pinalaki. Pero gusto ko iba yung paraan ko sa mga anak ko. Pero hindi ko alam paano anong gagawin ko. Tapos minsan, nag-attend naman sila ng parenting seminars na sabi ganito yung gawin. Tinry ko naman, parang hindi naman nag-work or parang ganyan. Tapos minsan, ako na ba yung may kasalanan? Or hindi naman totoo yung mga parenting na yan kasi hindi naman gumana. Yes. So, mabilis tayong ganong mga assumptions. Correct. Ang pinaparealize ko ngayon sa mga parents ay meron kasi tayong tinatawag na ito, alam to ng lahat, nasa sikat to sa Facebook ngayon is yung inner child na tinatawag po natin, di ba? Lahat tayo, sabi nga natin formative years. Yung inner child natin is basically yung nabuo ng formative years, ng first to 7 years natin. At yung batang yun ay hindi naman mawawala. Kahit na lumaki na tayo, may mga patterns tayo, may mga behaviors tayo na dinala natin from that childhood na para mag-survive. So, yun yung inner child po natin na tinatawag. Tapos ngayon, ang naging trend kasi is, so si inner child ko, deserve to ng inner child ko, bibili ako sa Shopee, ng mga naririnig ko yan lagi. It's for my inner child. So, yung term ay naging pang-spoil ng sarili. No, parang, si inner child is someone I spoil. When in fact, your inner child is you, it's your core, the one that was formed during your formative years, na may mga tendencies and behaviors na dala-dala mo pa rin paglaki. Anong kinalaman po nito sa parenting? Minsan, nagtatry tayo mag-adapt ng mga parenting practices na bago, na hindi natin na-experience growing up. Itatry natin sa mga anak natin, tapos hindi mag-work. And magda-doubt tayo, bakit hindi siya nag-work? Kasi po, yung inner child natin, hindi naman na-experience yung parenting na yun. So, ang hirap minsan sa magulang na tinatry ko sa anak ko yung isang way of parenting, mas mahinahon ako, mas caring ako, ganyan, na hindi ko naman na-experience. So, si inner child, psychologically, what's happening is your inner child, nagbi-build siya ng resentment. Yun yung nagtitrigger siya na, itutuloy ko ba to? Hindi pa rin naman siya nakikinig sa akin. Hindi ko naman kung pinalo na ako, no, bata ko, pinalo naman ako, ba't ako nagpapakamahinahon? Papaluin ko na lang dito. Lagi nandun si inner child, bumubulong sa atin na hindi ko yan na-experience. Bakit pinapa-experience mo sa ibang bata? Nang hindi ko naman natin yan na-experience. Di ba yun unfair? Yes. And that leads to
parents giving up on the new kind of parenting, yung mga natutunan ng parenting, or blaming themselves na mukhang ako yung problema. Ang punto po dito, ang solution is, may concept din po tayong tinatawag na reparenting your inner child. Yung childhood version natin, hindi nakaranas ng ganong experience. Pero tayo as an adult now who has power and control, pwede nating i-parent ulit yung batang yun sa loob natin na hindi na ka-experience ng ganon. So, paano yun? Paano mo ipe-parent yung batang ikaw dati? So, kung babalikan mo, may mga day-to-day ka, kunwari, na-stress ka sa isang event, paano mo kakausapin yung sarili mo? Sisigawan mo ba yung sarili mo? I-blame mo? Pag nagkamali ka, papagalitan mo ba yung sarili mo ng bayan? Bobo ko, tanga-tanga ko. Or, paano mo kakausapin yun? Kasi ikaw pa rin yun eh. Magiging mahitahon ka rin ba sa pagkausap sa sarili mo? Tatanggapin mo ba na tao lang ako, nagkakamali ako, kaya natin to? That's how we reparent the inner child. Pinapa-experience natin sa sarili muna natin yung hindi natin na-experience na treatment nung bata tayo. At kapag successfully natin nagawa yun sa sarili natin, saka lang natin successfully magagawa yun sa mga anak natin. Paano naman kung yung sinasabi nila na ganito kasi ginawa sa akin ng parents ko kaya ako naging masipag, kaya ako naging successful. Ganito rin gagawin ko sa anak ko. Ngayon yung anak ko, iba yung response. Hindi maganda. Paano naman yun? Actually, marami pong parents na ang typical response natin is, lumaki naman akong okay. Yes. Diba? Yun po yung term na ginagamit natin. And hindi natin kin-question kung paano ka ngayon. Pero kung lumaki po tayo ng okay, despite having that, ang question na tinatanong ko po doon, anong ginawa nyo nung malaki ka na para nyo po masabi na okay na kayo? Kasi di ba sabi po natin, yung mga nangyari sa'yo growing up, wala kang control doon kasi bata ka lang, kailangan mo lang mag-survive. Kung nasasabi natin sa sarili natin ngayon na okay na tayo, baka hindi natin namalayan, tayo nung matanda na tayo, may ginawa na tayo for ourselves para maging okay. Kasi minsan baka definition lang nila dahil may pera na ako. Yes. So, or ito na yung position ko. Actually, ang daming pwede pong itanong doon. No? So, actually, isang mga tinatanong ko din, minsan po, para lang mapa-reflect, mapa-isip yung, kasi parang mindless din natin, sabi natin na, pag tinanong tayo, kamusta ka? Madalas naman nasagot natin, okay lang, tapos maghihiwalay na tayo, di ba? Mindless na tayo sa pagsagot kasi hindi naman talaga tayo aamin kung ano nangyayari, kung kamusta tayo. Lalo na kung sa pagmamagulang natin, di ba? Sabihin natin, syempre, okay. Usually, tinatanong ko po ay, kapag ano ang nararamdaman mo pag may mali kang nagawa? Sinisisi mo ba yung sarili mo, etc. Kasi magandang question yon to check kung okay ba talaga tayo. Kasi kung takot tayong magkamali, bakit? Kasi nung pinalaki tayo, nung pag nagkakamali tayo, pinapalo tayo, sinisigawan tayo, napapahiya tayo, pinapahiya tayo na bakit mali ka na naman, sika na po, kinukumpara tayo sa iba. So, pag matanda na tayo, tas takot tayong magkamali, most probably, kasi nung pinalaki tayo sa environment, na pag nagkakamali tayo, hindi siya magandang experience. So, ngayon na sinasabi po natin na okay naman ako, ganun ako pinalaki. Bakit po tayo takot pa rin magkamali kahit as an adult? So minsan pag natatanong ng ganun, napapaisip minsan yung mga magulang na okay nga ba talaga ako kung may ganun akong fear? Saan nanggaling yung takot ko na yun na magkamali? Kasi sa pagkakamali, may natututunan tayo. So ba't tayo natatakot magkamali? It's because na-connect natin siya sa fear na na-experience natin growing up. Kung nung bata tayo, nagkamali tayo, tapos ang approach sa atin ay warm, okay lang magkamali, paano kaya mo pwedeng solusyonan niya? Ano kaya ang gagawin natin together? Hindi ka nasaktan nung nagkamali ka, pinakita sa yung nangyayari yan, lahat ng tao nagkakamali, at pwede kitang tulungan, at napagtagumpayan mo yung pagkakamali dahil tinulungan ka. Pag lumaki ka, hindi ka dapat matatakot magkamali kasi hindi naman na-connect sa fear yung failure nung bata ka pa lang. Last kong question. So, let's say parent ako or caregiver. Ito madalas ko naririnig Tapos na Yung anak ko, college na. Hindi ko na yung makokontrol. May isip niyan, 18 na yan. Or probably nag-aaral na, or probably tapos na yan mag-aral. Nagtatrabaho na yan. Ano pa pwede mong gawin as a former caregiver or parent dun sa bata? Well, technically, not bata, adult na. Tumanda na. Oo. Di ba, paano ko pa kukontrolin yan? Di ba? Well, definitely po,
iba na yung sitwasyon. Hindi na sila bata like before. Oo. Mas may independence na sila, may pag-iisip, may control na sila, no? Pero ang question po dito siguro is, ano po yung gusto nating mangyari? Ano yung ngayon siguro ngayon narinig mo tong mga to, tapos na-realize mo, hindi may mga pwede pala akong nagawa dati. Kaso Oo. ano nga, hindi na nga siya bata. Sa apo na lang ba? Actually, ang challenge po, no, Oo pag nga, ginawa no? po natin yun sa apo, magpapanoorin kayo ng anak nyo na hindi ka ganyan sa akin ng bata ako. So, pwede pang kung ang goal po natin dito ay ma-ensure na okay pa rin yung relationship natin sa anak natin kahit mas matanda na sila, there's always something that we can do, no? Kung nagkaroon tayo ng realization na may mga pwede pala tayo magawa na hindi natin nagawa noon, we can have this conversation with our child, our adult child. We can be open na may mga narinig ako, may nalaman ako, may mga na-realize ako na hindi ko nagawa dati. Pwede niyo pag-usapan. At syempre, most probably, ang ending po nito ay forgiveness or asking for apologies, no? Actually, sobrang powerful po noon. Hindi yun, walang bayad. Yun. Pero, for an adult child to hear a parent become self-aware of what happened nung paglaki nila and take accountability enough to ask for an apology, apologize for it, say sorry for it, and mean it, and wants to do something about it, that is very impactful. Ang malungkot lang po dito, kahit na pang movie, pang teledrama moment siya, hindi po siya madaling gawin. Yes. So, kunyari ito specific example. Kunyari, ito ni anak ko 20 years old ang tigas na neto. Napanood ko to. Yung anak ko ngayon, sugarol. Paano ko pahahabulin yun? Tapos na ngay formative years, magsosorry ako, lulun na siya, sasabihin niya, ngayon mo lang sinabi yan, kung kailan tanda-tanda mo na, di ba? Rebellious na yung bata Right. Well, definitely, kaya nga po binalikan ko is, ano po ba yung gusto natin mangyari? Okay. Kung ang goal lang natin is masabi sa kanila na, uy, may napanood ako, tapos at least nagawa ko yung part ko, nag-sorry ako, kung ayaw mo magbago, bahala ka na. Yun ba yung goal po natin is masabi lang sa kanila na may napanood tayo at makapag-sorry, o may gusto ba tayong mangyaring pagbabago sa buhay ng anak natin na nasa ganitong sitwasyon na. So definitely, it starts with self-awareness, it starts with taking accountability, apologizing, but it doesn't end there. So malaki po yung chance na we hope na kapag nagsabi tayo ng sorry sa anak natin na matanda na ngayon, iiyak lang sila, tapos yayakapin tayo na, ma, okay na ako, okay na ako, happy family na tayo. Pero hindi po madaling mag-accept din ng sorry. Alam naman natin yun, no? Na hindi madaling magpatawad. Ang pagpapatawad nga po ay sa psychology, it's a skill. Dine-develop siya. Tinuturo po, sa therapy, tinuturo po namin ang paano magpatawad ng tunay. At paano magpatawad. Yes, it's sa psychology, ang mga tinuturo po natin ay mga socio-emotional o psychosocial skills and forgiveness. Kasi yung trauma nandun Yes. no? At hindi po madaling alam natin, lahat ng tao sa mundo, alam na hindi madaling magpatawad. Minsan nga may iba na hindi ko walang plano magpatawad na to kasi hindi siya madali. So, siguro masasabi ko rin dito is, once naging parent ka, regardless kung biological or not, di ba, caregiver ka, it's a lifetime duty. Yes. No? Regardless kung matanda na yan, it's a lifetime duty. Yes. Parang babalik at babalik sa iyo yan, regardless kung physically lalapit sa iyo, ano maipapayo mo, or babalik sa iyo yan emotionally lang or sa isip lang. Ganun kabigat ang responsibility na yun. Alright. Thank you, Sir Edgar. Ang ganda nun. Welcome po. So, guys, sana may natutunan kayo at meron pa to part 2, no, na i-discuss natin. So, thank you for watching today's episode. Thank you. Ang pamilya ang unang mundo ng isang bata. Dito niya unang natututuhan ang pagmamahal, tiwala, respeto, at pakikitungo sa ibang tao. Kapag lumaki ang bata sa isang tahanan, may pag-aaruga at seguridad,
nagkakaroon siya ng matibay na pundasyon upang harapin ang hamon ng buhay. Ngunit hindi lahat ng bata ay nagkakaroon ng masayang karanasan habang lumalaki. May ilan na nakakaranas ng pagkukulang, sakit, trauma o pagkawatak-watak ng pamilya. Maaaring mag-iwan ito ng sugat, ngunit hindi nito tuluyang idinidikta kung ano ang kanya magiging kinabukasan. Sa tulong ng mga taong handang umunawa, magmahal at gumabay, maaaring matutong maghilom at bumangon ng isang bata. Ang mahirap na nakaraan ay hindi hadlang upang maging mabuti, mapagmahal at matagumpay na individual. Sapagkat ang bawat bata ay may kakayahang baguhin ang kanyang kwento. Make reading time more fun and meaningful for your little ones. Shop children's books now on Lazada and Shopee. Just search Pluma Atlanta PH. Support a cause. Wear a purpose. Buy your PWD and autism support shirt from Ascend Lifestyle PH on Lazada and TikTok. Search Ascend Lifestyle PH and follow us on Facebook and Instagram for updates. Satisfy your cravings at Mr. Donut Litex branch. Relax with coffee at Collab Cafe Capitolio, Pasig. And feel beautiful with Kaganda Spa in Concepcion, Tarlac. Go Beyond Travel Services Company, our trusted partner travel agency, to help you plan your journey with ease and confidence. From booking to travel arrangements, they are here to make every trip memorable. Like and subscribe to our YouTube channel, Unbreakable Asian, for more PWD features.